Sa pagdiriwang po ng Breast Cancer Awareness Month ngayong pong buwan ng Oktubre, mahalaga ang pagpapalawak ng kamalayan at pagbibigay suporta sa mga apektado ng sakit na ito. At para mas epektibong maunawaan ang kanilang pinagdadaanan at ang kailangan nilang kalinga at suporta, pag-uusapan natin ang mga detalye tungkol sa breast cancer. Kasama si Dr. Ferdes Galbo, ang Regional Director ng Society of Gynecologic Oncologists of the Philippines. Magandang umaga po and welcome sa Rise and Shine Pilipinas. This is Prof. Fee together with Diane. Okay, Doc, naka-mute lang po ata kayo. Paki-unmute lang po para... Okay. Ayan. Okay na po, Doc. Good morning. Good morning. Magandang umaga. Hi, Doc. Alright. Ay, buntag po sa lahat ng viewers. Thank you for inviting me here, Profi, Miss Dayan. At ito po ang tinatawag nating Pink Octobers that we have to discuss po. Thank you for joining us today, Doc. Alright, Doc, gaano po ba ka-alarming o kaseryoso po ang sakit na itong breast cancer? At paano ito maaring makaapekto po sa isang tao, Doc? Yes, yung pinag-usapan natin is serious po ito. Pero may chance po tayong gagaling. Kaya kailangan lang natin ng awareness, yung early detection, para po mas maganda po yung survival ng mga pasyente. Ang sabi nga nila, ang initially is nakakamatay po once kayo mag-diagnose ng breast cancer. Hindi po totoo yun. May mga bago na tayong mga gamot, bago ng mga approach na yung survival ng pasyente mataas na mataas po. Good as okay na po. Yun yung, sana no, lahat kung sakali man, pero wag naman sana magkakaroon nito ay mabilis agad na mawala sa kanila. Pero Doc, paano po ba nagkakaroon ng breast cancer isang tao? May kinalaman po ba ito sa genetics? And also we want to know sino-sino po ang mga risk or yung mga pwede po magkaroon nito? Yes, ito po ay related sa genetics po ng pasyente. So maybe tinatawag tayo mga modifiable at non-modifiable risk factors. Like yung non-modifiable, yung genes talaga may 5 to 10% na kasama po sa family history na po. Kaya nga, kung sino man dyan may kasama sa bahay yung mother, sister, first or second degree na may breast cancer or ovarian cancer, magpatingin po kayo kasi increase po ang risk ninyo compared sa general population. Another non-modifiable na risk is yung gender. Wala tayong choice. Pag babae, mas mataas talaga ng chances na magka-breast cancer dahil sa breast engorgement. Yon. At saka yung age. Nakita natin, magka-increase po yung age, 40, 50, 60. Yun po ang high-risk incidence ng breast cancer. Pero mind you, hindi po lahat may mga bata rin nagka-breast cancer. Kaya kailangan natin all range of starting at 20 years old to 70 years, kailangan po aware na magka-risk po nito. Yung modifiable risk factors, pag-usapan natin is yung diet. Okay? Definitely, yung high-fat diet, high cholesterol diet is related po yan sa increase po ng incidence ng breast cancer. Kaya nga, yung obesity po, kailangan po hindi tayo pwedeng sobrang malaki, yung more than 30 yung BMI natin. Kaya related po yun sa tinatawag nating sedentary lifestyle. Kaya kailangan natin mag-advise po sa lahat na yung what we call holistic approach sa lifestyle change. Kailangan po tayo mag-exercise. Hindi po tayo pwede mag-couch potato. Kailangan nakaupo lang, tagaling naka-Netflix. Hindi po yan. Kailangan po tayong gagalaw, mag-exercise. At least 150 minutes per week na moderate exercise para po yung katawan mo po, hindi po kayo mag-obesity. Another na po is yung tinatawag nating alcohol consumption. Nakita kasi nila may connection po pag palagi kayong minom ng alcoholic drinks. Yung history ng radiation, sometimes kasi yung sa mga bata, may history sila ng mga lymphoma or yung mga other sakit na kailangan mag-radiation, i-risk po yun. Pero wala tayong choice kung kailangan talaga. At saka yung excess estrogen, yung uminom ng yung lumang mga hormone replacement therapy, yung pure estrogen, tinatanggal namin, may mga bago ng drugs at saka yung pills pero not directly related. Overall, it's more of yung other risk factors or lifestyle changes na kailangan nating i-downgrade yung risk factors po. So many factors ang maaring kumbaga mag-play para magkaroon ng breast cancer isang tao. Pwedeng lifestyle, diet, genetics can also play a role and many other factors in gender. Speaking of gender, nabanggit po ninyo na mostly babae ang nagkakaroon po ng breast cancer. So Doc, possible din po na magkaroon ng breast cancer ang isang lalaki? Yes po.
Possible po, pero yung incidence po mas mataas talaga sa babae at sa lalaki. Kaya nga, yung hindi yung lang ang babae ang pag-usapan natin, yung mga lalaki, once in a while, kailan kapain niyo po yung breast niyo, just to make sure kung may mga bukol kayo dyan or mga ibang pakiramdam, kailangan po pa-check up po kayo kagad. Kasi hindi po lang sa babae, pwede rin pero lesser degree lang sa lalaki po. Alright, Doc, ano po yung mga karaniwang sintomas ng breast cancer na mas madali nating mapapansin o maobserbahan? Okay, so yun po, kailangan natin usually in clinical terms, differentiate natin yung benign, hindi cancerous, at saka malignant, more likely cancerous. Usually po, pagkapa nyo po, parang smooth, rubbery, parang goma lang po. Sometimes more likely benign, pero not 100%. Pero pag matigas po, parang bato, nakapa nyo, more likely that is malignant. Often, yung sinasabi lang painful, okay, usually benign po yan, pero yung painless, lalo na yung parang matigas, wala kang nakapa, wala kang napansin, more likely malignant. Pero hindi po yun 100%. Kasi pag kumalat na po yun, kumukos na po yun ng pain. Yung iba naman is yung na pag-feel nila well-defined, parang forma talaga na yung shape niya. Yung iba, pag irregular po, more likely malignant po yan. At saka yung napansin rin namin, yung parang easily moves under the skin, yung pagkapa mo magagalaw po siya, usually benign, but pag matigas po yan, nakadikit na po sa chest wall nyo, more likely malignant kasi kumalat yun. At saka yung findings yung discharge sa nipple or yung sa area ng breast, usually pag yellowish, greenish, sometimes infection yan, especially yung galing nag-breastfeeding or yung galing nanganak, pwede rin ng infection. Pero pag may bloody discharge sa nipple or sa areas ng breast, more likely malignant po. So yun po ang general natin na sign symptoms na kailangan nating titingnan kung may more likely may benign or malignant tayo. Pero bottom line, kailangan po tayo, pag may nakapa kayo, kailangan po kayo magpakonsulta kagad. So may tinatawag nga po tayo, Doc, itong breast self-examination. Ano po ba yung tamang paraan ng pagsasagawa nito, Doc? Bago po magpatingin sa doktor. Okay. Sige po. So may mga tawag tayong screening test, yung self-breast examination, mammogram, sonomammogram, MRI. So yung self-breast examination po is yung pagkapa po ng breast nyo. Usually, ideally, maski bata pa 20 years old and above, mag-start na po kayo ng self-breast examination. So when kayo maggawa? Usually 1 week after or after po mag-menstruation. Kasi pag may menstruation pa yun, medyo matigas po or yung masakit po yung pag-examine ng breast. Okay? At saka, usually, pag malaki yung breast, nakahiga kayo, may pillow sa likuran, para mag-spread po yung breast niyo. So, iakyat po yung kamay, at saka kapain yung breast from above, going down, yung smooth, parang i-slide niyo po, from lateral to the medial, at including po yung sa underarm niyo po, kailangan magkapa. Sometimes po, yung naliligo kayo, yung may sabon, para mag-glide po yung kamay. So, pwede rin yung nakatayo kayo, gaganon po, from above going down to the middle, or sometimes circular po, from labas, going to the middle, including pong kapain yung nipple at sa kalikuran ng nipple. Yun po ang advice namin, starting at 20 years old. Okay, self-breast examination. Yun pong recommended talaga na screening, tinatawag nating mammogram. Mag-start po yun ng 40 years old po kayo. So, kailangan po kayo mag-request sa doktor niyo for the request for mammogram. So, yun po, every year po, every 1 to 2 years, up to 45 years old, depende po sa recommendation. But definitely, at 45 years old, kailangan every year, up to 65 years old po ang screening. So, yung iba kasi, sabi nila, yung mga concept nila, Doc, hindi ako magpakonsulta kasi masakit po yung mag-mammogram, masakit po yun, wala naman akong breast. Hindi po masakit. May marami tayo bago ng mga machines na parang slight discomfort lang yung pag-test, okay? Pero so sometimes kasi pag wala talagang harapan, so yung iba gagawin namin is mag-ultrasound sa breast, yung tanawag ng mammogram, just to check for any abnormalities, okay? Pero yung basis talaga ng screening is mammogram, back up po yung ultrasound or sonomammogram sa breast. At saka yung mga may mga pasyente tayo, yung mga may breast augmentation or yung mga may implants, kailangan rin natin mag-MRI kasi yun po ang best pag na may sa likuran na check po natin kung may abnormality po. Yun po ang best screening test natin. Doc, paano po ba maiwasan ang breast cancer at ano-ano ang mga posibleng treatment options para dito? Kasi nabanggit po kanina,
mas marami na pong chances para makarecover ang isang pasyente mula sa breast cancer. Go ahead, Doc. Yes, definitely kailangan tayo mag-aware na common po yung breast cancer. Alam nyo ba, per year, about 23,000 newly detected breast cancer. Kaya kailangan natin ng self-breast examination, mag-follow sa recommendation, kailangan tayo mammogram. Kasi once ma-detect ng early, mas maganda po yung survival. Mas maganda po, sometimes the cure is very high compared sa malala na po sa. Kailangan po lang magpakonsulta sa doktor kung may nararamdaman po kayo o nakapa po kayo. Okay, Doc, ngayon po ay Breast Cancer Awareness Month. Ano po ang tema nito ngayong taon? At ano po yung ating mga activities kaugnay po nito? So, ang tema po natin ngayon is yung Pink October namin is yung Early Detection Saves Lives. So, yung pong general term ng DOH. Kaya nga, yung mga frontiers po, shout out po ng mga frontiers sa Breast Cancer Awareness, yung PSMO, yung Medical Oncology Society, Cancer Surgeons namin, at saka yung DOH po, at saka yung mga NGO po, yung I Can Serve, yun po ang may mga pakulo po sila this October. May mga self-breast examination, mga outreach tayo. Sa government hospital, may mga libre po kayong biopsy para ma-check po kung may mga abnormality. At saka sa lahat po, almost lahat ng mga laboratories natin na nag-offer ng mammogram, marami pong discount ngayon. Yung iba hanggang 50% off po yung discount ng screening. Kaya nga, pag October, doon po kayo magpa-mammogram o magpa-screen or ultrasound sa breast kasi malaki po ang discount kaya kailangan natin magpa-consulta, magpa-aware regarding sa breast cancer po. On that note, maraming salamat po Dr. Ferdes Galbos sa pagbabahagi sa amin ng mahalagang impormasyon patungkol sa breast cancer. Malaking tulong po ito para sa mas malawak na pag-unawa at suporta sa mga ganitong may karamdaman. Salamat po, Dr. Galbos.